Ginawang basurahan ang puri ng isang hamak na kasambahay. Habang nagpapakasarap si Nash sa bisig ng kanyang mayamang nobya, nakaluhod si Mitch sa malamig na banyo, nanginginig na hawak ang positibong pregnancy test. Dumi ka lang, huwag kang mangarap. Ang malamig nitong hatol. Ngunit tapos na ang pagiging alipin. Isang sumabog na sikreto ang yayanig sa kanilang imperyo. Ngayong nagising ang bilyonaryo sa katotohanan, handa ba siyang gumapang sa putik? Makuha lang ang kapatawaran ng babaeng itinapon niya? Linisin mo ang kwartong iyan at palitan mo lahat ng bedsheet. Ayaw ni Clarice sa amoy ng mahirap. Dahan-dahang bumagsak ang mga balikat ni Mitch. Nakatayo siya sa gilid ng malapad na kama. Hawak-hawak ang paboritong asul na polo ni Nash. Ito ang mismong damit na maingat niyang tiniklop. Ang damit na nagtataglay pa ng amoy ng lalaking yumakap sa kanya ng buong higpit kagabi. Sa kanyang isipan, sariwa pa ang mga bulong ng binata. Ang mga luhang pumatak mula sa mga mata nito habang nagmamakaawang huwag siyang iwan. Naniwala si Mitch na sa likod ng malamig na bilyonaryo ay isang pusong nangungulila na sa kanya lamang nagpakita ng kahinaan. Ngunit nang iangat niya ang kanyang paningin, ang sinalubong niya ay dalawang matang kasing lamig ng yelo, walang bahid ng pagkilala, at walang naiwang kahit na anong emosyon mula sa nagdaang gabi. Nakakapit sa braso ni Nash ang isang napakagandang babae. Suot ang mga alahas na kayang bilhin ang buong pagkatao ni Mitch. Walang kaalam-alam ang binata sa mga nangyari. Ang pambihirang sakit nito sa pagtulog ay nagnakaw sa kanyang alaala at kasabay nito ay ang pagdurog sa kaisa-isang gabing inakala ni Mitch na siya ay minahal. Nanigas ang mga binti ng dalaga. Tila may makapal na bulak na nakabara sa kanyang lalamunan na hindi niya malunok. Ang pamilyar na kwartong naging saksi sa kanyang pag-asa ay biglang naging isang malamig na selda na sumasakal sa kanyang paghinga. Napaatras siya at sa sobrang higpit ng pagkakakuyom ng kanyang palad sa damit ni Nash, isang maliit na butones ang naputol at tahimik na gumulong sa ilalim ng malaking kama. Isang munting piraso ng katotohanan na maiiwan sa dilim. Paano nakalimutan ng isang tao ang gabi kung kailan niya ibinigay ang buong kaluluwa nito? Hindi pa natatapos ang kalbaryo ng kanyang araw. Pagsapit ng hapon, habang naglilinis ng banyo sa silid ng mga kasambahay, hindi na napigilan ni Mitch ang pag-ikot ng kanyang sikmura. Nagsusuka siya sa lababo, pilit itinatago ang panginginig ng kanyang buong katawan nang biglang bumukas ng marahasang pinto. Bumulaga sa kanya ang matalim na paningin ni Senyora Carmen, ang ina ni Nash. Nasa kamay ng matanda ang isang maliit na kahon ng pregnancy test na nakita nito sa basurahan, kasama ang ilang pakete ng gamot para sa pagduduwal. Bago pa man makapagsalita si Mitch, isang malakas na paghila sa kanyang buhok ang nagpabagsak sa kanya sa malamig na marmol ng banyo. Walang kasamang pagtampal, ngunit ang mga salitang lumabas sa bibig ng senyora ay mas masakit pa sa anumang latigo. Kating-kati ka ba? At kailangan mong gumapang sa kama ng anak ko? Madiin at puno ng pandidiri ang boses ni Senyora Carmen habang nakatingin sa kanya. Mula ulo hanggang paa, iniyahon namin sa hirap ang patay gutom mong tatay. Binigyan namin kayo ng pagkain para mabuhay. Ito ba ang igaganti mo sa utang na loob ng pamilya mo? Ang pagnakawan kami ng dangal? Umiling ng umiling si Mitch habang umaagos ang masaganang luha sa kanyang mga pisngi. Sinubukan niyang ipaliwanag na wala siyang hininging kapalit, na nangyari ang lahat dahil inakala niyang may nararamdaman din si Nash para sa kanya. Subalit isang makapal na bungkos ng pera ang walang awang inihagis ni Senyora Carmen sa kanyang mukha. Nagkalat ang mga sanlibuhin sa basang sahig ng banyo. Pera lang ang habol ng mga katulad mo. Kunin mo iyan at umalis ka sa pamamahay ko bago mag-umaga. Banta ng matanda. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit. At kapag naisipan mong ilabas ang halimaw na nasa sinapupunan mo, tandaan mo ito. Sisiguraduhin kong sa akin mapupunta ang bata
at tatawagin niyang ina si Clarice. Mamili ka, aalis ka, at magiging parang bula? O ipapakulong ko ang tatay mo dahil sa mga utang ninyo? Naiwan si Mitch na nakasalampak sa sahig. Tinakpan niya ang kanyang bibig upang pigilan ang isang malakas na hagulgol na gustong kumawala sa kanyang dibdib. Dahan-dahan, nanginginig ang mga kamay na pinulot niya ang mga nakakalat na pera na nabasa na ng tubig at ng kanyang mga luha. Bawat hakbang niya ay parang isang sakripisyo ng kanyang natitirang dignidad. Ngunit tiniis niya ito. Pilit pinipigilan ang luha at sakit. Hindi para sa kanyang sarili ang kanyang ginagawa. Kailangan niya ng pera para sa bagong buhay na unti-unting lumalaki sa kanyang sinapupunan. Kailangan niyang magsakripisyo upang protektahan ang kanyang anak mula sa mga hamon at panganib sa paligid. Nang gabing iyon, ang kalangitan ay tila nagtatago ng mga bituin, ngunit ang kanyang determinasyon ay nagbigay liwanag sa kanyang landas. Pumapatak ang malakas na ulan mula sa nagagalit na ulap, sumasabay sa agos ng mga luha ni Mitch habang naglalakad siya palayo sa naglalakihang gate ng mansyon. Dala lamang niya ang isang lumang bag na naglalaman ng ilang pirasong damit, ang kanyang wasak na puso, at ang sanggol na walang kamalay-malay sa kalupitan ng mundo. Habang tumatawid siya sa isang madilim na kalsada, pilit niyang inaaninag ang daan. Sa gitna ng bumubuhos na bagyo, biglang bumalot sa kanyang paningin ang isang nakakapasong liwanag mula sa isang mabilis na sasakyang papalapit. Ang matinis na iyak ng preno ay pumunit sa katahimikan ng gabi habang nakatayo si Mitch sa gitna ng kalsada. Yakap-yakap ang kanyang tiyan habang naghihintay ng pagbangga. Ang matinis na busina ng paparating na sasakyan ay tuluyan ng nilamon ng makapal na ulan at sa halip na bumangga, isang mabilis at marahas na pagliko ng driver ang nagligtas sa buhay ni Mitch at ng kanyang dinadala. Kinabukasan, ang malamig na ihip ng bagyo ay napalitan ng mainit at maalinsangan na hangin na sumalubong sa kanya nang bumaba siya mula sa isang lumang bus. Nakarating na siya sa maalikabok at baku-bakong kalsada ng kanilang maliit na baryo sa Batangas. Nakatayo siya sa harap ng kanilang tagpi-tagping bahay na kahoy, nakatingin sa kinakalawang na yero na pilit lumalaban sa panahon. Pagod, basa ng ulan mula kagabi, at halos wala ng lakas. Nang bumukas ang pinto, bumulaga ang gulat na mukha ng kanyang amang si Mang Ruben. Halos mabitiwan ng matanda ang hawak nitong tabo nang makita ang kalunos-lunos na kalagayan ng anak, lalo na nang mapadako ang paningin nito sa umbok sa kanyang tiyan. Sa una, namula ang mukha ni Mang Ruben, nagigting ang panga dahil sa galit at kahihiyan. Nagtatanong kung anong ginawa ni Mitch at bakit siya umuwi ng ganito. Ngunit nang makita niya ang panginginig ng mga balikat ng kanyang anak at ang pagbagsak ng luha nito sa putikan, unti-unting natunaw ang puot ng isang ama. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Lumapit na lamang siya, ibinalot ang kanyang magaspang na mga braso sa anak, at sabay silang umiyak sa gitna ng maliit nilang bakuran. Ang galit ay napalitan ng matinding awa para sa sariling dugo at laman. Lumipas ang ilang araw ng matinding pananahimik sa kanilang tahanan. Isang umaga, dumating ang kababatang kaibigan ni Mitch na si Cardo upang tulungang kumpunihin ang tumutulong bubong ng kanilang bahay. Tagaktak ang pawis ni Cardo habang bumababa mula sa hagdanang kawayan, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala habang pinagmamasdan si Mitch na nagbabalat ng saging. Lumapit ang binata, maingat na inilapag ang martilyo at sa isang napakahinang boses na parang natatakot makasakit, tinanong niya kung sino ang walang hiyang lalaking gumawa nito sa kanya. Tumigil si Mitch sa paghihiwa. Humigpit ang hawak niya sa kutsilyo habang pinipigilan ang pagbabadyang luha. Tumingin siya kay Cardo, taglay ang mga matang kasing lamig ng bato, at bumulong na ang ama ng kanyang idinadala ay matagal nang patay. Sa sandaling iyon, ibinaon niya ng tuluyan sa limot ang pangalang Nash. Pinili ni Mitch na magpakatatag.
Binaliwala niya ang mga malisyosong tingin at bulong-bulungan ng mga kapitbahay na nagpipista sa tsismis tungkol sa dalagang umuwing buntis at walang asawa matapos magtrabaho sa Maynila. Tuwing madaling araw, ginigising siya ng malamig na hangin upang magkudkod ng niyog at magluto ng biko, puto at kutsinta. Bit-bit ang mabigat na bilaw. Naglalakad siya ng ilang kilometro patungo sa palengke. Bawat paghakbang ay ramdam niya ang bigat ng kanyang tiyan at ang pamamanhid ng kanyang mga binti, ngunit hindi siya dumaing. Ang bawat barya na iniaabot sa kanya ng mga mamimili ay maingat niyang itinatabi. Ang mga sentimong yon ang magiging tulay upang mabuhay ang kanyang anak. Pagsapit ng gabi, habang mahimbing nang natutulog si Mang Ruben sa kabilang silid, nananatiling gising si Mitch sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng gasera. Tahimik niyang tinatahi ang punit sa kwelyo ng lumang polo ng kanyang ama. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, natusok ng karayom ang kanyang daliri. Umagos ang isang butil ng dugo, ngunit sa halip na indahin ang sakit, pinunasan niya lamang ito at matapang na tinitigan ang pagod na mukha ng natutulog niyang ama. Nangako siya sa kanyang sarili na magmula sa gabing iyon, hindi na muling yuyuko ang kanyang pamilya para sa salitang utang na loob. Hinding-hindi na sila magiging alipin ng mga taong ginagamit ang pera upang apakan ang kanilang pagkatao. Ngunit kahit gaano katibay ang kanyang pader sa umaga, gumuguho ito sa tuwing siya ay nag-iisa sa dilim. Nang mahiga siya sa matigas na papag, umatake ang matinding pagkahilo at pananakit ng kanyang balakang. Niyakap niya ang kanyang sarili habang nakatingin sa kawalan. Sa kabila ng galit at pait, hindi niya maiwasang maalala ang init ng mga yakap ni Nash. Noong gabing iyon, ang mga bisig na nagbigay sa kanya ng panandaliang pakiramdam na siya ay mahalaga. Ang mapait na katotohanan na ang yakap na yon ay isang kasinungalingan ay patuloy na sumusugat sa kanyang puso na nagpapaluha sa kanya hanggang sa makatulog siya sa pagod. Habang nagpupumilit bumangon si Mitch sa probinsya sa isang maliit at maalikabok na tanggapan ng kartero sa bayan ng Batangas, isang tagapahatid ng sulat ang naghihiwalay ng mga pakete. Napakunot noo ang kartero nang makita ang isang makapal na sobrang walang pangalan ng nagpadala. Ang tanging nakasulat dito ay ang pangalang Mitch, kalakip ang direksyon ng kanilang liblib na baryo. Isang liham na naglalaman ng isang sikretong maaaring magpabago muli sa tahimik na buhay ng dalaga. Samantala, sa gitna ng maingay at masikip na palengke, tirik na tirik ang araw. Patuloy sa pag-aalok si Mitch ng kanyang mga natitirang kakanin, kahit paramdam na niya ang paghapdi ng kanyang batok dahil sa nakakapasong init. Tumulo ang malapot na pawis sa kanyang noo. Biglang umikot ang kanyang paningin. Ang ingay ng mga nagtatawarang mamimili at ang tunog ng mga dumadaang tricycle ay unti-unting naging isang malabong alingawngaw. Sinubukan niyang kumapit sa kahoy na poste ng isang tindahan, ngunit nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod. Bumagsak ang bilao, nagkalat ang mga natirang kakanin sa maalikabok na semento, kasabay ng pagbagsak ng kanyang katawan. Bago pa man siya tuluyang mawalan ng malay, ang matinding sikat ng araw ay mabilis na napalitan ng matinding dilim. Ang buong paligid ay binalot ng kadiliman, isang dilim na tila ba nag-uugnay sa madilim at tahimik na kisame ng isang tanyag na mansyon sa Maynila. Lumipas ang 2 taon na parang mabilis na pag-agos ng tubig sa sapa pagkatapos ng bagyo. Ang maliliit na hakbang ng isang bata ang naging bagong ritmo ng buhay ni Mitch. Si Lucas, na ngayon ay 2 taong gulang na, ay isang masiglang bata na may mga matang kasing talim at kasing lalim ng sa kanyang ama. Tuwing titingin si Mitch sa anak, tila ba nakikita niya ang multo ni Nash na nananahan sa munting mukha nito, ang hugis ng panga, ang kapal ng kilay, at ang paraan ng pagngiti na nagpapabalik sa kanya sa mga sandaling pilit na niyang ibinaon sa limot. Sa maliit nilang bakuran sa Batangas, masayang naghahabol ang bata sa mga manok habang pinapanood sila ni Cardo.
Si Cardo ang naging sandigan ni Mitch sa loob ng 2 taon. Siya ang tumayong ama sa paningin ng mga kapitbahay, ang lalaking laging naroon upang mag-igib ng tubig, magsibak ng kahoy at magbuhat ng mabibigat na sako ng harina para sa negosyo ni Mitch. Kahit alam ni Cardo ang katotohanan, hindi siya kailanman nagtanong o nagpumilit. Sapat na sa kanya ang makitang muling ngumingiti si Mitch habang pinagmamasdan ng anak. Ngunit sa likod ng bawat tawa ni Mitch, alam ni Cardo na may isang bahagi ng puso ng dalaga na nananatiling sarado. Isang silid na tanging pait at pangungulila ang laman. Samantala, sa gitna ng marangyang ingay ng Maynila, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Nash. Nakatira siya sa isang mansyon na puno ng mamahaling gamit ngunit walang init ng pagmamahal. Ang kanyang pagsasama kay Clarice ay naging isang obligasyon na sumasakal sa kanyang kaluluwa. Wala na ang dating masiglang CEO. Ang pumalit ay isang lalaking laging puyat. May malalim na itim sa ilalim ng mga mata at tila laging malayo ang tingin. Ang kanyang kondisyon sa pagtulog ay lalong lumala. Halos gabi-gabi ay nagigising siya sa gitna ng sala o sa madilim na pasilyo ng bahay, pawisan at hinihingal, habang ang pangalang Mitch ay paulit-ulit na pumapailan lang sa kanyang mga labi sa gitna ng kanyang kawalan ng malay. Isang gabi, matapos ang isang mainit na pagtatalo nila ni Clarice tungkol sa kanilang hindi matuloy-tuloy na kasal, nagising si Nash na nakadapa sa sahig ng kanyang silid. Malamig ang sahig, ngunit mas malamig ang pakiramdam sa kanyang dibdib. Sa kanyang pag-upo, may naramdaman siyang matigas na bagay sa ilalim ng kanyang palad. Dahan-dahan niyang itinaas ang kasang kanyang kamay at doon, sa gitna ng kanyang nanginginig na mga daliri, ay ang isang maliit at lumang butones. Ito ang butones na nahulog mula sa damit ni Mitch 2 taon na ang nakalilipas. Sa bawat haplos niya sa gasgas na ibabaw nito, tila may isang kuryenteng gumigising sa kanyang mga natutulog na alaala. Isang imahe ng isang babaeng umiiyak habang hawak ang isang asul na polo ang biglang dumaan sa kanyang isipan. Isang mabilis na sulyap sa isang nakaraan na hindi niya maipaliwanag. Naramdaman ni Mitch sa kabilang dako ang isang kakaibang kaba habang pinapatulog si Lucas. Maingat niyang inayos ang kulambo at hinalikan ang noo ng anak. Sa bawat hinga ng bata, dama niya ang bigat ng mga lihim na kanyang tinatago. Isang munting laruan na gawa sa kawayan ang dahan-dahang inilapag ni Cardo sa tabi ng natutulog na bata. Isang simpleng kilos ng pagmamahal at malasakit. Tumingin si Mitch kay Cardo at pilit na ngumiti. Isang ngiti na puno ng pasasalamat na hindi na kailangan pang isalita. Ngunit sa kailaliman ng gabi, ang katahimikan ng Batangas ay tila ba nababasag ng mga bulong mula sa Maynila na pilit na humahanap ng daan patungo sa kanya. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto ng silid ni Nash at pumasok si Clarice na may galit sa mga mata. Nakita nito ang butones na hawak ni Nash at ang tulalang mukha ng binata. Sa tindi ng selos at pagkapahiya dahil sa hindi pagpansin ni Nash sa kanya sa loob ng maraming buwan, lumapit si Clarice at mabilis na lumapat ang kanyang palad sa pisngi ni Nash. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid, isang marahas na paggising mula sa pagmumuni-muni ng binata. "Hanggang kailan ka ba magiging ganito, Nash?" Sigaw ni Clarice. Ang kanyang boses ay nanginginig sa puot. 2 taon na ang nakalipas. Sino ba ang babaeng paulit-ulit mong tinatawag sa panaginip mo? Akala mo ba hindi ko naririnig? Akala mo ba hindi ko alam na maski sa pagtulog mo, hindi ako ang kasama mo? Hindi sumagot si Nash. Nanatili siyang nakatingin sa butones na nasa kanyang palad. Tila ba ito ang kaisa-isang anchor na nag-uugnay sa kanyang totoong pagkatao? Ang sampal ni Clarice ay hindi nagdulot ng galit, kundi ng isang matinding determinasyon. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Nash na ang butones na ito ay hindi lamang isang basura. Ito ay isang susi. Isang susi
Sa isang pintong sadyang isinara ng kanyang ina at ng kanyang sariling karamdaman. Samantala, sa Batangas, isang malamig na hangin ang pumasok sa bintana ng bahay ni Mitch na naging sanhi ng pagpatay sa aandap-andap na liwanag ng kanilang lampara. Sa gitna ng dilim, tila may isang boses na tumatawag sa kanya mula sa nakaraan, isang boses na nagdadala ng babala na ang katahimikang kanyang pinangalagaan ay malapit nang matapos. Sa loob ng kanyang madilim na silid tanggapan, tanging ang asul na liwanag mula sa monitor ng computer ang tumatanglaw sa mukha ni Nash. Hawak niya ang isang lumang hard drive na inakala ng lahat ay sira na at itinapon na 2 taon na ang nakalilipas. Sa tulong ng isang eksperto na lihim niyang binayaran, muling nabuhay ang mga imaheng pilit na ibinaon sa limot ng kanyang ina. Habang tumatakbo ang video, tila huminto ang pagtibok ng puso ni Nash. Doon, sa malabo ngunit malinaw na sapat na footage, nakita niya ang kanyang sarili sa gitna ng gabi. Hindi siya ang malupit at malamig na CEO na kilala ng lahat. Sa video, siya ay isang lalaking may sakit, lumuluha, at mahigpit na nakakapit sa kamay ni Mitch habang isinusubsob ang mukha sa balikat ng dalaga. Nakita niya ang banayad na paghaplos ni Mitch sa kanyang buhok, ang paraan ng pagtingin nito sa kanya na puno ng wagas na pag-ibig at pag-aalala. Hindi siya tinukso ni Mitch. Siya ang kusang lumapit. Siya ang humiling ng init. At siya ang naging mitya ng lahat sa gitna ng kanyang kawalan ng malay. Ngunit ang mas matinding dagok ay dumating nang ilipat niya ang footage sa labas ng kanyang silid, sa pasilyo patungo sa quarters ng mga katulong. Doon niya nakita ang kanyang ina, si Senyora Carmen, na may hawak na pregnancy test at galit na kinakaladkad si Mitch. Narinig niya ang bawat masasakit na salitang binitawan ng kanyang ina. Ang pagtawag dito na mapagsamantala, ang paghamak sa kanilang kahirapan, at ang tuso nitong banta na kukunin ng bata upang ibigay kay Clarice. Nakita ni Nash kung paano itinapon ng kanyang ina ang pera sa basang sahig at kung paano lumuhod si Mitch para pulutin ang mga ito habang nanginginig sa takot at hiya. Bawat segundo ng video ay tila isang matalim na balisong na humihiwa sa kaisa-isang dangal na natitira kay Nash. Ang kanyang sariling kadugo ang pumatay sa tanging pagkakataon niyang maging tunay na masaya. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Nash. Lumabas siya ng silid at hinarap ang kanyang ina sa gitna ng malawak na sala. Doon, sa ilalim ng naglalakihang chandelier, sumabog ang lahat ng puot na matagal nang namumuo sa kanyang dibdib. Ang tunog ng nabasag na mamahaling florera ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, isang marahas na pagtatapos sa katahimikang bumabalot sa kanilang pamilya. "How could you, Mom?" Nanginginig ang boses ni Nash, ang mga mata ay nanlilisik sa galit at sakit. "Ipinamukha mo sa akin na basura siya, pero ang totoo, tayo ang basura dito. Pinanood ko ang lahat sa camera. You destroyed her life. You threw her out like a piece of trash while she was carrying my child." Sinubukan ni Senyora Carmen na magpaliwanag, gamit ang kanyang karaniwang mapagmataas na tono, na ginawa niya lamang yon para sa kapakanan ng kanilang pamilya at ng kanilang negosyo. Ngunit hindi na nakikinig si Nash. Sa harap ni Clarice, nakakarating pa lamang, tinanggal ni Nash ang kanyang singsing at itinapon ito sa sahig. Kinuha niya ang kanyang pitaka, kinuha ang lahat ng kanyang mga credit card at ang susi ng kanyang mamahaling sasakyan at marahas na inilapag ang mga ito sa mesa sa harap ng kanyang ina. "I'm done with this empire. I'm done being your puppet," malamig na pahayag ni Nash. "Lahat ng meron ako, kuhanin niyo na. I'd rather be nothing than stay in this house of lies." Nang gabing iyon, lumisan si Nash, dala lamang ang ilang pirasong gamit at ang matinding pagsisisi sa kanyang puso. Lumuhod muna siya sa sahig ng kanyang silid. Bago umalis, doon niya ibinuhos ang lahat ng luhang 2 taon niyang pinigilan.
Ang bawat patak ng luha sa sahig ay tanda ng kanyang pagkakaalam sa katotohanan. Isang katotohanang huli na ba para itama? Habang nagmamaneho siya ng isang lumang sasakyang hiniram niya sa isang matapat na tauhan, tanging ang direksyon patungong Batangas ang nasa kanyang isipan. Ang bawat kilometrong nadadaanan niya ay tila mas lalong nagpapabigat sa kanyang kaba. Habang papalapit ang madaling araw, huminto ang sasakyan ni Nash sa tapat ng isang maliit at simpleng bahay na gawa sa kahoy at kawayan. Ang paligid ay tahimik, tanging ang huni ng mga kuliglig ang maririnig sa madilim na bakuran. Dahan-dahan siyang bumaba. Ang kanyang mga mamahaling sapatos ay agad na nabalot ng putik mula sa kalsada. Ngunit hindi niya ito pinansin. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang dahan-dahang itinaas upang kumatok sa pintong gawa sa kawayan. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang mga daliri sa pinto, isang boses mula sa loob ang nagpatigil sa kanyang mundo. "Papa! Papa! Laro tayo!" Ang masiglang tawa ng isang maliit na bata ang umabot sa kanyang pandinig. Tila ba binuhusan ng nagyayalong tubig si Nash. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan habang ang bawat hibla ng kanyang puso ay unti-unting pinupunit ng matinding sakit at pangungulila. Ang batang iyon, ang tinig na iyon, iyon ba ang anak na itinapon niya nang hindi niya namamalayan? Nanatili siyang nakatayo sa dilim, isang bilyonaryong walang silbi sa harap ng pintong hindi niya alam kung karapat-dapat ba niyang buksan. Dahan-dahang bumukas ang pintong gawa sa kawayan, naglalabas ng isang mahinang langit-ngit na tila bababala sa paparating na unos. Iniluwan nito ang anyo ni Mitch. Suot ang isang kupas na duster. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos at may bahid pa ng harina sa kanyang pisngi mula sa paghahanda ng kakanin. Ngunit nang magtama ang kanilang mga paningin, tila ba tumigil ang oras. Ang dati-rati masiglang mukha ni Mitch ay biglang naging parang estatwa sa tindi ng gulat. Ang kislap ng liwanag mula sa loob ng bahay ay tumama sa mukha ni Nash. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng pinakamagandang panaginip at pinakamaitim na bangungot. "Mitch," halos pabulong na tawag ni Nash. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagsisisi. "Nahanap din kita. Please, makinig ka muna." Hindi nakapagsalita si Mitch. Ang kanyang puso ay parang isang ibong nagpupumiglas sa loob ng kanyang dibdib. Ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling malamig at walang emosyon. Naalala niya ang bawat segundo ng paghamak sa kanya sa mansyon, ang bawat utos ni Nash na linisin ang kwarto dahil mabaho ang mga katulad niya. At ngayon, narito ang bilyonaryong ito. Nakatayo sa kanyang maputik na bakuran, basang-basa ng hamog at luha. "Mitch, alam ko na ang lahat," patuloy ni Nash. Humahakbang siya papalapit, ngunit agad siyang napatigil nang makita ang pag-atras ng dalaga. "May sakit ako, Mitch. Sexsomnia. Hindi ko alam ang ginagawa ko kapag tulog ako. Pero sumusumpa ako. Hindi ko gustong saktan ka. Patawarin mo ako." Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Mitch. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapatatag ang kanyang nanginginig na boses. "Ang sakit mo sa pagtulog ay hindi dahilan sa sakit na ginawa mo sa akin nung gising ka, Nash." Malamig na pahayag ni Mitch. "Nung gising ka, itinapon mo ako na parang basura. Nung gising ka, hinayaan mong tapakan ng nanay mo ang dangal ko. Huwag mong isisi sa sakit mo ang pagiging makasarili mo." Biglang lumabas mula sa dilim ang anyo ni Mang Ruben. Hawak-hawak ang isang lumang walis tingting. Ang galit sa mga mata ng matanda ay sapat na upang pasukuin ang kahit sinong kaaway. "Sino ka? Ikaw ba ang hayop na sumira sa anak ko?" Sigaw ni Mang Ruben. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Nash. Mabilis niyang iwi na siwas ang walis. Pilit na itinataboy ang bilyonaryo palabas ng kanilang bakuran. "Layuan mo kami. Wala kaming kailangan sa'yo. Umalis ka bago ko pa makalimutan na tao ka rin." Sa gitna ng kaguluhan, lumabas si Cardo mula sa loob ng bahay at binuhat si Lucas.
Ang bata ay takot na nakatingin sa estrangherong nasa harap ng kanilang pinto. "Sino po siya, Papa Cardo?" tanong ni Lucas habang nakakapit sa leeg ni Cardo. Tumingin si Cardo ng diretso sa mga mata ni Nash. Ang kanyang paningin ay puno ng paghamon at pagprotekta. "Ako ang tatay ng batang ito," matigas na sabi ni Cardo, kahit alam niyang isang malaking kasinungalingan ito. "Umalis ka na, sir. May pamilya na si Mitch dito. Huwag mo nang guluhin ang katahimikan namin." Tila sinaksak ng 1,000 patalim ang puso ni Nash nang marinig ang salitang papa na patungkol kay Cardo. Tumingin siya kay Mitch, nagbabakasaling makakita ng kahit kaunting pag-aalinlangan, ngunit tanging galit at pait ang nakita niya roon. Dahan-dahang isinara ni Mitch ang pinto. Isang marahas na tunog ng paglapat ng kahoy na tila ba pinal na hatol sa buhay ni Nash. Naiwan ang bilyonaryo na nakatayo sa gitna ng bakuran habang ang langit ay unti-unting naglalabas ng malakas na ulan. Ang malamig na patak ng tubig ay humahalo sa kanyang mainit na luha habang nakatitig sa saradong pinto. Nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod at dahan-dahan siyang lumuhod sa gitna ng putikan. Ang kanyang mamahaling damit ay nabalot ng dumi, ngunit mas madumi ang nararamdaman niya sa kanyang sariling kaluluwa. Sa loob ng bahay, narinig niya ang mahinang paghikbi ni Mitch na sinasabayan ng tunog ng ulan sa bubong. Doon sa gitna ng dilim at basang lupa, alam ni Nash na nagsisimula pa lamang ang kanyang impyerno. Nagising si Nash sa loob ng isang maliit at madilim na silid na amoy gamot at lumang kahoy. Ang kisame ay may mga bakas ng tagas ng ulan at ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na bintanang may rehas na kawayan. Ito ang Barangay Health Center ng kanilang nayon. Ramdam ni Nash ang bigat ng kanyang ulo at ang hapdi ng kanyang lalamunan. Nang subukan niyang bumangon, bumukas ang pinto at pumasok si Cardo. Bit-bit ang isang tumpok ng mga kupas at luma ng damit. Walang pasabi na inihagis ni Cardo ang mga damit sa paanan ng Catherine ni Nash. "Suotin mo yan. Hindi pwedeng mamatay ang isang bilyonaryo sa tapat ng bahay ni Mitch," matabang na sabi ni Cardo. "Ayaw niyang maging mitsaka pa ng panibagong chismis sa baryo namin." Dahan-dahang kinuha ni Nash ang isang kupas na t-shirt na kulay abo at isang lumang maong. Habang isinusuot niya ang mga ito, naramdaman niya ang pagkakaiba ng tela sa kanyang balat, magaspang, amoy araw, at puno ng mga mantsa ng pagtatrabaho. Ito ang buhay na hinarap ni Mitch sa loob ng 2 taon habang siya ay nagpapakasarap sa malambot na kama ng kanyang mansyon. Lumabas si Nash sa health center at sinubukang gamitin ang kanyang cellphone upang mag-withdraw ng pera sa pinakamalapit na bayan. Ngunit isang mensahe ang bumulaga sa kanya sa screen. Ang lahat ng kanyang bank accounts ay frozen. Wala na siyang kahit 1 sentimo. Alam niyang ito ang ganti ng kanyang ina. Isang paraan upang pilitin siyang bumalik at sumuko. Ngunit sa halip na matakot, mas lalong nag-alab ang determinasyon ni Nash. Gamit ang huling barya sa kanyang bulsa, nangupahan siya sa isang maliit at tagpi-tagping dampa malapit sa siyang dulo ng nayon, kung saan kitang-kita ang daan patungo sa paggawaan ng kakanin ni Mitch. Kinabukasan, maaga siyang pumunta sa siyang paggawaan. Ang bango ng kumukulong gata at sariwang dahon ng saging ay bumati sa kanya. Ngunit ang masamang tingin ng mga kababaihang nagtatrabaho roon ang mas naramdaman niya. Anong ginagawa ng tisoy na ito rito? Bulong ng isang matandang babae habang nagkukulay ng ube. Baka akala niya ay nasa opisina siya. Hindi sumagot si Nash. Kinuha niya ang isang malaking timba at nagsimulang maghakot ng tubig mula sa poso patungo sa malalaking kawa. Dahil sa kanyang kawalan ng karanasan, nadulas siya at nabuhos ang lahat ng tubig sa sahig na naging sanhi ng malakas na tawanan at panunukso ng mga manggagawa. Tinawag siyang lampang bilyonaryo at pabigat. Si Mitch, na noon ay abala sa pagmamasid sa luto, ay nanatiling tahimik. Nakita niya ang bawat pagkakamali ni Nash
ang bawat pagkadulas nito at ang pamumula ng mukha nito sa hiyang nararamdaman. Ngunit sa halip na tumigil, nakita ni Mitch kung paano kinuha ni Nash ang isang basahan at dahan-dahang nilinis ang natapong tubig. Hindi iniintindi ang dumi sa kanyang tuhod. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa ginagawa ni Mitch. Tila ba naghihintay ng kahit isang sulyap ng pagkilala. Pagsapit ng hapon, habang nag-aayos ng mga kagamitan, napansin ni Mitch ang mga kamay ni Nash. Ang mga kamay na dati ay makinis at tanging bulpen lamang ang hawak, ay ngayon ay puno na ng mga paltos. May mga bakas ng sugat mula sa pagkudkod ng niyog at ang bawat daliri nito ay nanginginig sa sobrang pagod. Lihim na umiwas ng tingin si Mitch. Pilit na pinapatigas ang kanyang puso. Ayaw niyang maawa. Ayaw niyang muling maniwala sa mga pakitang tao ng lalaking sumira sa kanyang mundo. Habang naglalakad si Nash pabalik sa kanyang maliit na dampa sa gitna ng kadiliman ng gabi, ramdam niya ang bawat kirot ng kanyang katawan. Pagod na pagod siya, ngunit may isang uri ng kapayapaan siyang naramdaman. Sa unang pagkakataon, sa kanyang buhay, naramdaman niyang may silbi ang bawat patak ng kanyang pawis. Nang makarating siya sa kanyang tinutuluyan, agad siyang humilata sa matigas na papag nang hindi man lang nagpapalit ng damit. Ngunit ang kanyang pahinga ay biglang naputol. Isang kakaibang init ang naramdaman ni Nash sa kanyang paligid, kasunod ng isang nakakasulasok na amoy ng usok. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, bumulaga sa kanya ang mga dila ng apoy na mabilis na kumakain sa dingding na gawa sa nipa. Isang maliit na lampara ang natumba sa gitna ng kanyang pagtulog at dahil sa tindi ng hangin, mabilis na lumiyab ang buong dampa. Ang mga tunog ng paglagutok ng nasusunog na kawayan ay umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi. Sa labas, narinig ni Nash ang malakas na sigaw ng mga kapitbahay at ang pinakanamumukod-tangi sa lahat ay ang boses ni Mitch na puno ng takot at pag-aalala habang tinatawag ang kanyang pangalan sa gitna ng naglalagablab na apoy. Mula sa makapal at itim na usok ng nasunog na dampa, lumabas si Nash na puno ng uling ang muka at may bahid ng paso sa kanyang kaliwang braso. Sa gitna ng kaguluhan, ang unang sumalubong sa kanyang paningin ay si Mitch. Hawak nito ang isang timba ng tubig. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot at may bakas ng mga luhang hindi pa natutuyo. Sa sandaling iyon, kahit hirap sa paghinga dahil sa usok, naramdaman ni Nash ang isang munting kislap ng pag-asa. Ang takot sa mga mata ni Mitch ay hindi para sa nasunog na bahay, kundi para sa kanya. Kinabukasan, sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw, nagtipon-tipon ang mga kalalakihan sa nayon para sa isang tradisyon na matagal nang hindi nasasaksihan ng isang bilyonaryong katulad ni Nash. Ang bayanihan. Isang lumang bahay kubo ang kailangang ilipat ng pwesto patungo sa mas mataas na bahagi ng lupa. Habang naghahanda ang lahat, lumapit si Nash kay Mang Ruben. Ang kanyang suot na t-shirt ay basang-basa na ng pawis at ang kanyang balat ay namumula na sa init. Ngunit ang kanyang paningin ay matatag. Mang Ruben, hayaan niyo po akong tumulong. Pakiusap ni Nash. Ang kanyang boses ay puno ng pagpapakumbaba. Gusto ko pong bumawi sa inyo at sa mga kapitbahay na tumulong sa akin kagabi. Tiningnan ni Mang Ruben si Nash mula ulo hanggang paa. Isang mapanghamong tingin na tila ba sinusukat ang tibay ng loob ng dating CEO. Sige, Tisoy. Matigas na sagot ng matanda. Doon ka sa pinakamabigat na bahagi, sa haliging kanto. Tignan natin kung hanggang saan ang yabang mo. Nagsimula ang pagbuhat. Sa bawat sigaw ng mga lalaki upang sabay-sabay na iangat ang bahay, ramdam ni Nash ang matinding bigat ng kahoy na bumaon sa kanyang balikat. Ang bawat hakbang sa malambot na lupa ay tila ba humihigop sa kanyang natitirang lakas. Unti-unting nabasa ng dugo ang kanyang puting sando, habang ang magaspang na kawayan ay humihiwa sa kanyang balat, ngunit hindi siya dumaing.
Ang bawat kirot sa kanyang katawan ay tila ba isang paraan ng paglilinis sa kanyang mga nagawang kasalanan. Mula sa malayo, sa ilalim ng puno ng mangga, nakatayo si Mitch habang hawak ang isang pitzel ng malamig na tubig. Nakita niya ang panginginig ng mga binti ni Nash, ang bawat patak ng pawis na humahalo sa uling sa kanyang mukha, at ang dahan-dahang pagkulay ng pula sa kanyang balikat. Kumirot ang puso ni Mitch. Gusto niyang tumakbo at sabihing, tumigil na ito, na hindi nito kailangang gawin ang lahat ng ito para lamang mapatawad. Ngunit bago pa man siya makakilos, mabilis niyang iniwas ang kanyang paningin at pilit na ibinaling ang atensyon sa ibang bagay. Ayaw niyang makita ng iba na muli siyang nagpapalambot sa lalaking ito. Nang sa wakas ay mailapag ang bahay sa bagong pwesto nito, agad na bumagsak si Nash sa madamong lupa. Hinihingal siya ng malakas. Ang kanyang mga mata ay nakapikit habang dinarama ang matinding pagod. Sa gitna ng kanyang kawalan ng lakas, naramdaman niya ang isang maliit na anino na tumatabing sa sikat ng araw. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, nakita niya si Lucas na nakatayo sa kanyang tabi, may hawak na isang piraso ng biskwit at tila ba nagtataka kung bakit nakahiga ang estrangherong ito sa lupa. Ngumiti si Nash kay Lucas, isang ngiting puno ng pagmamahal at pag-asa sa kabila ng lahat ng sakit. Pagsapit ng gabi, habang nagpapahinga si Nash sa kanyang pansamantalang matutuluyan, napansin niya ang isang maliit na bote ng gamot at malinis na gasa na nakalagay sa may pintuan. Walang sulat, walang pangalan, ngunit alam ni Nash kung kanino ito galing. Ang amoy ng gamot ay tila ba naging isang malambot na yakap sa kanyang sugatang katawan. Inisip niya si Mitch, ang babaeng pilit siyang itinataboy, ngunit hindi magawang tignan siyang naghihirap. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay muling nabasag ng isang nakapanlulumong tunog. Isang matinis at tuloy-tuloy na iyak mula sa loob ng bahay ni Mitch ang umaling-awngaw sa buong nayon. Si Lucas ay biglang nilagnat ng mataas at nagsimulang magkombulsyon. Sa tindi ng takot, lumabas si Mitch ng bahay na bitbit ang anak, sumisigaw ng saklolo sa gitna ng kadiliman. Ang tricycle ni Cardo ay kasalukuyang wala dahil ginagamit sa ibang barangay, at ang pinakamalapit na ospital ay kilometro ang layo. Ang buhay ni Lucas ay nakasalalay na sa isang mabilis na desisyon, habang si Nash ay mabilis na tumatakbo patungo sa kanila, hindi iniintindi ang hapdi ng kanyang sugatang balikat. Tulong! Tulungan niyo ang anak ko! Mang Ruben! Cardo! Ang boses ni Mitch ay punong-puno ng takot, isang matinis na pagsamo na bumasag sa katahimikan ng madaling araw. Sa kanyang mga bisig, ang maliit na katawan ni Lucas ay naninigas at nanginginig sa tindi ng lagnat. Ang mga mata ng bata ay tumirik, at ang bawat hininga nito ay tila isang pakikipaglaban sa kamatayan. Walang sasakyan, walang tricycle, at ang dilim ng paligid ay tila lalong nagpapalayo sa munting pag-asa na mailigtas ang bata. Biglang sumulpot si Nash mula sa kadiliman. Hindi niya inintindi ang hapdi ng kanyang sugatang balikat mula sa pagbuhat ng bahay kanina. Sa isang iglap, kinuha niya si Lucas mula sa nanginginig na mga kamay ni Mitch. Ramdam ni Nash ang nakakapasong init ng balat ng anak sa kanyang dibdib. Nang walang pag-aalinlangan, nagsimulang tumakbo si Nash patungo sa direksyon ng kabayanan. 3 kilometro ng baku-bakong kalsada, madilim na palayan, at matatalim na bato ang kanyang hinarap. Bawat hakbang ay tila ba tinutusok ng libu-libong karayom ang kanyang mga binti, at ang dugo mula sa kanyang balikat ay muling umagos, ngunit ang tanging naririnig niya ay ang mahinang ungol ng kanyang anak. Nang makarating sila sa maliit na klinika sa bayan, halos bumagsak si Nash sa harap ng pintuan. Pawisan, duguan at hapong-hapo, ngunit maingat pa rin niyang inilapag si Lucas sa katre ng doktor. Agad na kumilos ang mga nurse, ngunit bago pa man simulan ang panggagamot, hiningi ng doktor ang pambili ng isang espesyal na nagamot
na kailangang makuha agad sa botika. Ang halaga nito ay labis-labis para sa daladalang barya ni Mitch. Sinubukang iswipe ni Nash ang kanyang huling card, ngunit gaya ng inaasahan, ito ay tinanggihan ng makina. Declined. Isang mabilis na sulyap ang ibinigay ni Nash kay Lucas na hirap pa ring huminga. Walang oras para magalit sa kanyang ina o magmakaawa sa bangko. Mabilis siyang lumabas at tumakbo patungo sa tanging tiyange na may nakasabit na karatulang agyensya o pawn shop na bukas pa ng ganoong oras. Humihingal na pumasok si Nash at kinalas mula sa kanyang pulso ang kanyang gintong relo, isang Patek Philippe, ang huling pamana ng kanyang namayapang lolo. Isanla ko ito, ngayon din. Kailangan ko ng pera, madiin na sabi ni Nash. Ang kanyang boses ay garalgal. Tiningnan ng matandang may-ari ng pawn shop ang relo. Pagkatapos ay tumingin sa hitsura ni Nash. Kusgusin, may putik ang mukha at amoy pawis. Masyadong mahal ang relong ito, pero sa ganitong oras, 20,000 lang ang maibibigay ko. Yan lang ang laman ng vault ko. Ang relong iyon ay nagkakahalaga ng milyon-milyon, sapat na upang bumili ng isang bahay at lupa. Ngunit hindi nagdalawang isip si Nash. Ibigay mo na sa akin ang pera. Ngayon din. Mabilis niyang nilagdaan ang papel. Tinalikuran ang huling alaala ng kanyang pagiging bilyonaryo nang walang lingon likod. Ang mahalaga sa kanya ay ang bawat segundo para sa buhay ni Lucas. Bumalik si Nash sa klinika na dala ang gamot. Matapos ang ilang minuto ng kaba at panalangin, unti-unting kumalma ang katawan ni Lucas. Ang lagnat ay dahan-dahang bumaba at ang paninigas ng kanyang mga kalamnan ay lumuwag na. Sa gitna ng tahimik na silid ng klinika, nakaupo si Nash sa sahig sa tabi ng katre, nakasandal ang ulo sa pader habang nakapikit ang mga mata sa sobrang kapaguran. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin mula sa adrenaline. Pumasok si Mitch sa silid, bitbit ang isang baso ng tubig. Nakita niya si Nash. Ang lalaking dati ay hindi madampyan ng alikabok. Ngayon ay nakaupo sa maduming semento. Ang sando ay punong-puno ng mantsa ng dugo at lupa. Napansin din niya ang bakanteng pulso nito. Lumapit ang doktor at nagtanong kung sino sa kanila ang ama para sa mga dokumento ng bata. Tumingin si Mitch kay Nash. Nakita niya ang sakripisyo, ang paghihirap, at ang wagas na pagmamahal sa mga mata nito para sa batang hindi naman nito nakasama ng 2 taon. Tumingin siya sa doktor. Pagkatapos ay muling ibinaling ang tingin kay Nash. Siya po, mahinang sabi ni Mitch. Ang kanyang boses ay puno ng emosyong hindi na niya mapigilan. Siya po ang tatay ni Lucas. Nang marinig iyon, idinilat ni Nash ang kanyang mga mata at tumingin kay Mitch. Isang tahimik na pagkilala ang naganap sa pagitan nila. Isang pagkilala na higit pa sa anumang salita. Ngunit ang sandali ng kapayapaan ay mabilis na naputol. Unti-unting iminulat ni Lucas ang kanyang mga mata, tumingin kay Nash, at sa isang napakahinang boses ay bumulong. Hindi pa man nakakasagot si Nash, isang malakas na tunog ng pagpreno ng isang mamahaling sasakyan ang umalingaw-ngaw sa harap ng klinika. Ang tunog ng mga gulong na kumakaskas sa semento ay naging hudyat ng isang bagong panganib. Isang itim na sasakyan ang huminto at mula rito ay bumaba ang isang babaeng nakasuot ng itim na salamin. Ang mga hakbang ng kanyang sapatos ay matunog at puno ng awtoridad habang papalapit sa pintuan ng klinika. Nakalabas na ng ospital si Lucas pagkalipas ng isang araw. Ang matinding kaba na bumalot sa dibdib ni Mitch ay dahan-dahang napalitan ng isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang hindi nararamdaman. Pagbalik nila sa kanilang maliit na bahay sa Batangas, ang paligid ay nababalot ng malamig na simoy ng hangin at ang huni ng mga kuliglig sa malawak na bukirin. Habang mahimbing na natutulog ang bata sa loob ng kanilang silid, lumabas si Mitch sa kusina at naghanda ng mainit na salabat. Ang usok mula sa baso ay dahan-dahang pumapailan lang, kasing bagal ng pagdaloy ng kanyang mga naiisip. Dinala ni Mitch ang baso patungo sa balkonahe
kung saan nakaupo si Nash sa isang lumang silyang gawa sa kawayan. Nakatingin ang binata sa madilim na abot-tanaw. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang mga tuhod na tila ba pasan-pasan pa rin niya ang bigat ng buong mundo. Nang marinig ang marahang paglapat ng mga paa ni Mitch sa sahig, lumingon si Nash. Ang gulat sa kanyang mga mata ay mabilis na napalitan ng isang mapait na ngiti nang makita ang iniaalok na inumin. "Salamat, Mitch," mahinang sabi ni Nash habang tinatanggap ang mainit na baso. "Hindi ko akalain na pagkatapos ng lahat, gagawan mo pa ako nito." Naupo si Mitch sa kabilang dulo ng silya, pinagmamasdan ang liwanag ng buwan na tumatama sa mukha ni Nash. "Ginawa ko ito dahil tao ka rin, Nash. At dahil sa ginawa mo kay Lucas, utang ko sa iyo ang buhay ng anak ko." Uminom si Nash ng kaunti, dinaramdam ang init ng luya sa kanyang lalamunan. Sa unang pagkakataon, nagsimulang magsalita si Nash tungkol sa kanyang nakaraan, hindi bilang isang CEO, kundi bilang isang batang lumaki sa ilalim ng bakal na kamay ni Senyora Carmen. Ikinuwento niya ang matinding pressure na maging perpekto, ang kawalan ng kalayaan na pumili ng sariling landas, at kung paano nagsimula ang kanyang sakit sa pagtulog noong mga panahong halos hindi na siya makahinga sa tindi ng mga inaasahan sa kanya. "Hindi ko ito sinasabi para bigyan mo ako ng excuses, Mitch." Pagpapatuloy ni Nash, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. "Alam kong malaki ang pagkukulang ko. I was just so lost and lonely. Ang sakit na ito. It was like my body's way of escaping the cage my mother built for me. At ikaw? Ikaw ang tanging liwanag na pumasok sa hawla na, yun. I'm so sorry na nadamay ka sa dilim ko." Naramdaman ni Mitch ang dahan-dahang pagtunaw ng yelo sa kanyang puso. Ang galit na itinanim niya sa loob ng 2 taon ay tila ba unti-unting hinuhugasan ng bawat salita ni Nash. Nakakita niya ang isang sugatang kaluluwa sa likod ng mamahaling pangalan. Dahan-dahang iniabot ni Nash ang kanyang kamay at hinaplos ang isang lalong buhok na humaharang sa mukha ni Mitch. Hindi umiwas ang dalaga. Ramdam niya ang init ng mga daliri ni Nash sa kanyang balat, isang haplos na puno ng paggalang at matinding pangungulila. "Mitch, hindi ko alam kung paano ko maibabalik ang 2 taon na ninakaw ko sa inyo ni Lucas." Bulong ni Nash habang dahan-dahang inilalapit ang kanyang mukha sa dalaga. "Pero hayaan mong subukan kong punan ang bawat segundong nawala." Sa ilalim ng maliliit na bituin, dahan-dahang idinikit ni Nash ang kanyang noo sa noo ni Mitch. Walang halik na naganap, ngunit ang katahimikan sa pagitan nila ay punong-puno ng mga pangakong hindi pa nabibigkas. Ang tunog ng kanilang paghinga ay sumasabay sa marahang pagaspas ng mga dahon sa paligid. Pakiramdam ni Mitch ay muli siyang nabubuhay, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang babaeng muling natututong magtiwala. Biglang nabulabog ang kanilang sandali nang may marinig silang malakas na tunog ng pagtalon ng palaka malapit sa kanilang paanan. Sa tindi ng gulat, biglang napayakap si Nash kay Mitch na naging sanhi ng malakas na tawanan ng dalaga. Ang isang bilyonaryong katulad ni Nash ay takot pala sa palaka. Ang tunog ng tawa ni Mitch ay tila ba isang musika na nagpawi sa lahat ng lungkot sa paligid. Muling naramdaman ni Nash ang saya na matagal na niyang hinahanap. Ngunit sa kabila ng tamis ng kanilang sandali, may isang anino na nananatiling nakatago sa dilim. Isang itim na sasakyan ng tahimik na nakaparada sa bukana ng baryo. Ang mga ilaw nito ay nakamatay, ngunit ang mga tao sa loob ay matalas na nakamasid sa bawat kilos nila. Isang cellphone ang umilaw sa loob ng sasakyan, nagpapakita ng isang mensahe. "Nahanap na natin sila, hintayin ang hudyat ni Senyora." Samantala, sa loob ng bahay iminulat ni Lucas ang kanyang mga mata at tumingin sa bintana kung saan nakikita ang kanyang ina at ang lalaking tinawag niyang Dada. Ngunit sa kabilang bahagi ng bintana, isang misteryosong figura ang mabilis na nagdaan na nag-iwan ng isang maliit na sobre sa may pasimano. Ang katahimikan ng madaling araw sa Batangas
ay marahas na binasag ng malakas na dagundong ng makina ng dalawang itim na sasakyan. Huminto ang mga ito sa tapat ng bakuran ni Mitch. Nagpapakawala ng makapal na alikabok na tila ba isang masamang pangitain. Ang tunog ng mga pintuan ng sasakyan na sabay-sabay na sumara ay umalingaw-ngaw sa buong paligid, kasunod ng matunog at mabilis na paghakbang ng mga sapatos na may mataas na takong sa tuyong lupa. Bumukas ang pinto ng bahay at lumabas si Mitch. Bitbit si Lucas na mahigpit na nakayakap sa kanyang leeg. Sa likod niya ay si Mang Ruben na bakas ang kaba sa muka. Nanigas ang buong katawan ni Mitch nang makita ang anyo ni Senyora Carmen. Suot ang isang mamahaling itim na terno at itim na salamin. Kasama si Clarice na puno ng puot ang mga mata. Sa likod nila ay dalawang lalaking nakabarong at may malalaking katawan. Ang mga bodyguard ng pamilya. So, dito ka pala nagtatago, Mitch. Ang boses ni Senyora Carmen ay malamig at puno ng panghahamak habang tinitingnan ang paligid ng maliit na bahay. Ang bahong lugar na ito ay bagay na bagay sa isang tulad mo. Amoy kahirapan at desperasyon. Lumapit si Clarice at itinuro si Mitch. You gold digger! Ginamit mo pa ang bata para akitin si Nash? Alam naming lahat na ginayuma mo siya para iwan ang lahat sa Maynila. Pa'y huminga ng malalim si Mitch. Pilit na pinapatatag ang kanyang boses sa kabila ng panginginig ng kanyang mga tuhod. Wala kaming kailangan sa inyo. Senyora, umalis na kayo rito. Tahimik na ang buhay namin bago kayo dumating. Isang mapanguyam na tawa ang pinakawalan ni Carmen. Tumingin siya kay Mang Ruben na noon ay nakayuko sa gilid. Ruben, nakalimutan mo na ba ang utang na loob mo sa pamilya ko? Ang pera na ginamit pambayad sa ospital mo noon. Ngayon lumuhod ka sa harap ko kung ayaw mong mabulok sa kulungan dahil sa mga utang ninyo. Sa tindi ng takot at pagkapahiya, dahan-dahang bumaba ang mga tuhod ni Mang Ruben sa tuyong lupa. Kitang-kita ni Mitch ang panginginig ng kanyang ama, isang eksenang dumurog sa kanyang puso. Tay, huwag! Huwag kayong lumuhod sa kanya. Sigaw ni Mitch habang pilit na pinapatayo ang ama. Kunin ang bata. Biglang utos ni Carmen sa kanyang mga bodyguard. Ang batang iyan ay may dugong bilyonaryo. Hindi siya dapat lumaki sa ganitong kaduming lugar. Si Clarice ang magpapalaki sa kanya sa Maynila. Mabilis na lumapit ang isang bodyguard at pilit na hinablot si Lucas mula sa mga bisig ni Mitch. Nagkaroon ng malakas na giyera ng hatakan. Ang iyak ni Lucas ay pumunit sa katahimikan ng nayon. Isang tunog na nagbigay ng kakaibang lakas kay Mitch. Sa kanyang galit, kinuha ni Mitch ang isang baso ng tubig na nasa malapit na lamesa at walang pag-aalinlangang isinaboy ito nang diretso sa mukha ni Senyora Carmen. Hindi niyo mabibili ang anak ko. Hindi niyo siya makukuha kahit anong yaman ang meron kayo. Sigaw ni Mitch. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Ang bawat patak ng tubig sa mukha ni Carmen ay tila ba apoy na nagpaalab sa kanyang puot. Sa gitna ng pagkagulat ng lahat, mabilis na lumipad ang kamay ng matanda. Ang tunog ng palad na tumama sa pisngi ni Mitch ay umalingaw-ngaw sa buong bakuran. Isang marahas na sampal na nagpabagsak sa dalaga sa sahig. Tumama ang siko ni Mitch sa matigas na lupa at isang munting agos ng dugo ang lumabas mula sa gilid ng kanyang labi. Muling itinaas ni Carmen ang kanyang kamay para sa pangalawang sampal. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng pagnanais na durugin ang natitirang dangal ni Mitch. Wala kang karapatang bastusin ako. Ikaw na hamak na katulong lang. Ngunit bago pa man dumapo ang palad ng matanda, isang malakas na kamay ang mabilis na sumunggab sa pulso ni Carmen. Ang higpit ng pagkakahawak ay nagdulot ng gulat sa mukha ng senyora. Napatingin ang lahat sa lalaking kakalabas lang mula sa gilid ng bahay, si Nash. Ang mga mata ni Nash ay hinarang ng matinding pula dahil sa galit. Ang kanyang panga ay nagngangalit at ang bawat ugat sa kanyang leeg ay tila puputok na. Marahas niyang inihagis ang kamay ng kanyang ina palayo kay Mitch. Nanindig ang balahibo ng lahat sa lamig ng kanyang tingin. Dampiin mo pa ang isang daliri mo sa kanya, Ma'am.
at sisiguraduhin kong malilimutan ko na nanay kita. Ang boses ni Nash ay parang isang dagundong ng kulog na nagpatahimik sa buong paligid. Humakbang siya at tumayo sa harap ni Mitch at Lucas, nagsisilbing isang matibay na pader na handang sumangga sa kahit anong unos. Layuan mo ang pamilya ko, ngayon din. Nanginginig ang tuyong kamay ni Senyora Carmen habang dinudukot mula sa kanyang mamahaling bag ang isang lukot at naninilaw na papel. Ang bawat kaluskos ng lumang dokumento ay tila ba isang babala ng paparating na kamatayan sa katahimikan ng bakuran. Ipinakita niya ito ng buong pagmamalaki. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa tagumpay habang nakatingin kay Mang Ruben na noon ay nakayuko at hindi makatingin ng diretsyo. 10 taon na ang nakalilipas, Ruben. Ang dokumentong ito ang katibayan ng lahat ng perang hiningi mo sa amin para sa operasyon mo. Ang boses ni Carmen ay puno ng lason. Bawat salita ay tila isang latigo. Ngayon, Nash, pumili ka. Babalik ka sa Maynila, pakakasalan mo si Clarice at susunod ka sa lahat ng gusto ko. At sa kapalit nito, susunugin ko ang papel na ito at hahayaan kong manatili ang mga hampas lupang ito sa kanilang bulok na bahay. Ngunit kung pipiliin mo ang babaeng iyan, sisiguraduhin kong bukas na bukas din ay gigibain ng mga bulldozer ang lupang kinatatayuan ninyo at mabubulok sa kulungan ang matandang ito. Napatitig si Mang Ruben sa papel. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha ng pagsisisi. Mitch, anak, patawarin mo ako. Hikbi ng matanda. Ang kanyang boses ay garalgal sa tindi ng kahihiyan. Nash, iwan mo na kami. Huwag mo nang sirain ang buhay mo para sa amin. Tama na ang 2 taong paghihirap ng anak ko. Bumalik ka na sa kung saan ka nararapat. Ngunit sa halip na sumunod, dahan-dahang lumapit si Nash kay Mang Ruben. Sa harap ng lahat, lumuhod ang bilyonaryo sa tapat ng matanda. Hinawakan niya ang mga magaspang na kamay ni Mang Ruben. Ang kanyang mukha ay payapa, ngunit puno ng determinasyon. Huwag po kayong hihingi ng tawad, Tay. Hindi kayo ang may kasalanan dito. Ang tanging pagkakamali niyo lang ay ang maniwala sa kabutihan ng taong walang puso. Tumayo si Nash at hinarap ang kanyang ina, walang bakas ng takot o pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang dokumentong ipinahanda niya sa kanyang abogado bago pa man siya tumuloy sa Batangas. Isang lihim na armas na handa na niyang gamitin. Ma'am, akala mo ba ay ikaw lang ang may hawak sa leeg ko? Malamig na sabi ni Nash. Inilahad niya ang isang kasunduan sa harap ni Carmen. Ito ang opisyal na pagtalikod ko sa lahat ng aking mana, sa lahat ng aking shares sa kumpanya, at sa lahat ng ari-ari ang nakapangalan sa akin. Ibinibigay ko na ang lahat sa iyo. Sa halagang bilyon-bilyon, binabayaran ko ang utang na loob ng pamilya ni Mitch. Mula sa segundong ito, wala na kaming utang sa inyo at wala na rin akong ina. Binalot ng nakakabinging katahimikan ang buong bakuran. Ang tanging maririnig ay ang marahang pagaspas ng mga dahon sa puno ng mangga. Nanlaki ang mga mata ni Carmen. Ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng kulay. Hindi niya akalain na mas pipiliin ng kanyang anak ang maging isang pulubi kaysa manatili sa kanyang tabi. Kinuha ni Nash ang isang simpleng panulat, isang murang ballpen na binili ni Mitch para sa kanya sa tindahan ni Aling Nena at mabilis na nilagdaan ang papel sa ibabaw ng lumang mesa. Ang tunog ng dulo ng panulat sa papel ay tila ba isang pagputol sa kadenang matagal nang nakagapos sa kanyang kaluluwa. Matapos pirpirmahan, inihagis niya ang dokumento sa paanan ng kanyang ina. Umalis na kayo. Hindi na kayo welcome dito. Pagtatapos ni Nash, ang kanyang boses ay walang halong emosyon. Wala nang nagawa si Carmen kundi ang tumalikod ng may halong pait at kahihiyan. Sumunod si Clarice na umiiyak. Ang kanyang mga pangarap na maging asawa ng isang bilyonaryo ay naglaho na parang bula. Ang tunog ng pag-alis ng kanilang mga sasakyan ay naging hudyat ng tagumpay para sa maliit na pamilya. Nang gabi ring iyon,
Naghanda si Mitch ng isang simpleng hapunan upang ipagdiwang ang kanilang kalayaan. Ang mesa ay puno ng mga simpleng pagkain, pritong isda, gulay at kanin. Masayang nagkukwentuhan sina Nash at Mang Ruben habang si Lucas ay panay ang laro sa tabi nila. Tila ba ang lahat ng bigat ng nakaraan ay tuluyan ng naglaho. Salamat, Nash. Salamat sa pagtatanggol sa amin. Mahinang sabi ni Mitch habang iniaabot ang pagkain sa asawa. Ngunit sa gitna ng kanilang saya, biglang tumigil si Mang Ruben sa kanyang pagkain. Ang kanyang kamay na may hawak na kutsara ay biglang nanghina at bumagsak sa sahig na lumikha ng isang matunog na ingay sa gitna ng katahimikan. Humawak ang matanda sa kanyang dibdib, ang kanyang mukha ay namutla, at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa tindi ng sakit na hindi maipaliwanag. Bago pa man makakilos sina Mitch at Nash, dahan-dahang tumumba si Mang Ruben mula sa kanyang kinauupuan. Ang tunog ng pagbagsak ng kanyang katawan sa sahig ay tila ba isang panibagong kidlat sa gitna ng isang maaliwalas na langit. Ang sigaw ni Mitch ay umaling-awngaw sa buong bahay habang si Lucas ay nagsimulang umiyak sa tindi ng takot. Sa gitna ng kanilang kalayaan, isang panibagong unos ang biglang dumating ng hindi inaasahan. Ang malakas na tunog ng pagbagsak ni Mang Ruben sa sahig ay nagdulot ng matinding gulo sa gitna ng kanilang munting hapunan. Sa isang iglap, ang kagalakan ay napalitan ng takot at pag-aalala. Mabilis na kumilos si Nash, binuhat niya ang matanda sa kanyang mga bisig nang walang pag-aalinlangan. Hindi iniintindi ang hapdi ng kanyang sariling mga sugat sa balikat. Nararamdaman niya ang mabigat at hirap na paghinga ni Mang Ruben sa kanyang dibdib habang tumatakbo sila patungo sa pinakamalapit na sasakyang mahihiram sa barangay. Sa loob ng maliit na ospital sa bayan, hindi umalis si Nash sa tabi ng kama ni Mang Ruben. Buong gabi siyang nanatiling gising, nakaupo sa isang matigas na silya habang binabantayan ang bawat pagtaas at pagbaba ng dibdib ng matanda. Ang regular na tunog ng makina na nagbabantay sa tibok ng puso ni Mang Ruben ay tila ba naging isang kanta sa loob ng tahimik at amoy gamot na silid. Pinapanood ni Mitch si Nash mula sa labas ng pintuan. Nakita niya ang pagod sa mga mata ng lalaki, ang gusot-gusot nitong damit, at ang dahan-dahang pagpikit ng mga mata nito dahil sa puyat. Ngunit sa tuwing gagalaw si Mang Ruben, agad na nagigising si Nash upang ayusin ang kumot ng matanda. Nang sumikat ang araw, dahan-dahang iminulat ni Mang Ruben ang kanyang mga mata. Ang unang sumalubong sa kanyang paningin ay si Nash, na abalang nagpupunas ng pawis sa kanyang noo gamit ang isang basang bimpo. Sandaling nagkatitigan ang dalawa. Isang malalim na katahimikan ang namayani, ngunit ang mga mata ni Mang Ruben ay wala na ang dating puot at pagdududa. Dahan-dahang kinuha ni Nash ang magaspang at nanghihinang kamay ni Mang Ruben. Yumukod ang dating bilyonaryo at maingat na inilapat ang likod ng kamay ng matanda sa kanyang sariling noo. Ang tradisyon ng pagmamano na tanda ng pinakamataas na paggalang sa mga nakatatanda. Ang luha ay dahan-dahang gumulong sa mga kulubot na pisngi ni Mang Ruben. "Anak, magpahinga ka na muna," mahinang sabi ni Mang Ruben. Ang kanyang boses ay puno ng pagtanggap at pagmamahal. Ang salitang anak ay tila ba isang hudyat na tuluyan na niyang binuksan ang kanyang puso para sa lalaking sumira, ngunit muling bumuo sa kanilang pamilya. Sa labas ng silid, napasandal si Mitch sa pader habang tahimik na umiiyak sa sobrang galak. Ang pader na naghihiwalay sa kanila ay tuluyan ng gumuho. Mula sa malayong bahagi ng pasilyo, nakatayo si Cardo habang nakamasid sa eksena. Nakita niya ang pagkakaisa ng pamilya, ang tapat na pagsasakripisyo ni Nash, at ang wagas na pagmamahal ni Mitch para sa binata. Isang mapait, ngunit masayang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Alam ni Cardo na ang kanyang tungkulin bilang tagapangalaga ay tapos na. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad palabas ng ospital, iniiwan ng puwang para sa totoong pamilya na muling nagkabuklod. Paglipas ng ilang araw, nakabalik na sila sa kanilang bahay sa Batangas. Isang umaga, habang nag-aalmusal, isang lalaking nakauniporme ng kartero
ang tumigil sa harap ng kanilang bakuran. May dala itong isang maliit na kahon na nakabalot ng maayos. Ang pangalan ni Nash ang nakasulat sa ibabaw nito bilang tatanggap. Nagtataka si Nash habang binubuksan ang pakete sa harap ni Mitch at Mang Ruben. Ang tunog ng pagpunit ng papel ay tila ba nagdadala ng isang panibagong kaba. Nang mabuksan ang kahon, nanlaki ang mga mata ni Nash. Doon, sa loob ng isang mamahaling velvet na lalagyan, ay ang kanyang gintong Patek Philippe. Ang relong, isinanla niya para sa gamot ni Lucas. Kasama nito ang isang piraso ng papel na may maikling mensahe. Ang bawat salitang nakasulat sa liham ay tila ba may dalang bigat mula sa Maynila. Isang pangalan ang nakalagay sa dulo ng sulat na nagpabago sa ekspresyon ng mukha ni Nash. Hindi niya inasahan na ang taong ito ang magbabalik ng huling alaala ng kanyang nakaraan. Ang misteryo ng relong ito ay tila ba isang bagong pintuan na bumukas, nagtatanong kung mayroon pa bang bahagi ng kanyang nakaraan ang hindi pa tuluyang natatapos. Ang bawat segundong lumilipas ay tila ba naririnig ni Nash sa marahang pag-ikot ng mga kamay ng gintong orasan na hawak niya. Ang Patek Philippe na ito, na dating simbolo ng kanyang kapangyarihan at yaman, ay tila ba naging isang napakabigat na pasanin sa kanyang palad. Dahan-dahan niyang binasa ang liham na kasama nito. Ang bawat salitang nakasulat sa magarang papel ay tila mga bakas ng luhang natuyo na. Ang sulat ay galing kay Senyora Carmen. Sa unang pagkakataon, ang kanyang matapang at mapagmataas na sulat kamay ay naging nanginginig at hirap basahin. Aminado ang matanda na mula nang umalis si Nash, ang mansyon na dati ay puno ng utos at takot ay naging kasing tahimik ng isang sementeryo. Sinabi niya na tinubos niya ang relo mula sa pawn shop bilang huling regalo sa kanyang anak, hindi upang bumalik ito, kundi bilang tanda na kahit sa gitna ng kanyang kalupitan, may natitira pa siyang pagmamahal bilang ina. Isang hiling ang iniwan niya, ang makita man lang ang kanyang apo sa huling pagkakataon bago siya lumipad patungong Amerika upang doon na magpagaling mula sa kanyang lumalalang karamdaman. Naramdaman ni Nash ang matinding pag-igting ng kanyang panga. Marahas niyang nilamukos ang papel. Ang tunog ng nagkakaisang hibla ng papel ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Hindi ko siya mapapatawad, Mitch. Bulong ni Nash. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa inyo ni Mang Ruben, gusto ko na siyang burahin sa buhay natin ng tuluyan. Lalabas na sana si Nash upang itapon ang sulat at ang relo. Ngunit isang banayad na kamay ang humawak sa kanyang braso. Ang init ng palad ni Mitch ay tila ba isang payapang agos na nagpalamig sa nag-aapoy na galit ni Nash. Tumingin si Mitch sa asawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng karunungan na tanging ang mga taong dumaan sa matinding hirap ang meron. Nash, ang hantong ng paghihiganti ay laging kadiliman. Mahinang sabi ni Mitch, ang kanyang boses ay tila isang banayad na himig sa gitna ng gabi. Hindi ko sinasabing kailangang maging mag-ina muli kayo sa isang iglap, pero ang pagtatanim ng galit sa puso mo ay parang pag-inom ng lason at paghihintay na mamatay ang kalaban mo. Ayaw kong lumaki si Lucas na nakikita ang tatay niya na may dalang bigat sa dibdib. Dahan-dahang kinuha ni Mitch ang nilamukos na papel mula sa kamay ni Nash at maingat na inayos ang mga tupi nito. Hayaan mo siyang makita ang apo niya. Hindi dahil karapat-dapat siya, kundi dahil tayo ay mas mabuting tao kaysa sa kanya. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya, Nash. Para ito sa ating kapayapaan. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Nash. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa leeg ni Mitch, hinahayaan ang kanyang sarili na muling maging mahina sa bisig ng babaeng nagligtas sa kanya. Doon, sa gitna ng kanilang yakap, naramdaman ni Nash ang huling piraso ng kanyang galit na tila ba naging abo at tinangay ng hangin. Sa gabing iyon, matapos ang 2 taon ng pakikipaglaban sa sariling isipan, mahimbing na nakatulog si Nash nang walang anumang panaginip o mungdu. Ang kanyang kaluluwa ay sa wakas
ay nakahanap na ng sariling tahanan. Kinaumagahan, habang nag-aayos si Mitch ng mga kakanin na ititinda, lumapit si Nash at dahan-dahang kinuha ang kanyang kamay. Kunwari ay tinutulungan niya itong mag-ayos. Ngunit sa katunayan ay may iba siyang pakay. Gamit ang isang maliit na pulang sinulid na nakuha niya sa kahon ng panahin ni Mitch, lihim na kinuha ni Nash ang sukat ng daliri ng dalaga habang abala ito sa pakikipagtawanan kay Mang Ruben. Ang bawat sentimetro ng sinulid ay tila ba isang pangako ng isang kinabukasan na puno ng liwanag. Nang sumapit ang araw ng kaarawan ni Mitch, dinala ni Nash ang buong pamilya sa pampang ng dagat kung saan siya unang nagtrabaho bilang tagabuhat. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa mga bato ay sumasabay sa masayang tawa ni Lucas. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, biglang napansin ni Mitch na wala sa tabi niya si Nash. Lumingon siya sa paligid, hinahanap ang anyo ng lalaking nagpabago sa kanyang mundo. Ngunit tanging ang malawak na dagat at ang nag-aagaw na kulay ng langit sa paglubog ng araw ang kanyang nakikita. Isang mahiwagang himig ng gitara ang biglang narinig mula sa likod ng malalaking puno ng bakabakawan na tila ba nag-aanyaya kay Mitch na sundan ng tunog nito. Ang marahang tunog ng gitara ay tila ba isang mahiwagang sinulid na humihila kay Mitch patungo sa kailaliman ng dalampasigan. Sa gitna ng nag-aagaw na kulay ng kahel at lila sa langit, dahan-dahang nagliwanag ang mga sulo na nakabaon sa buhangin na nagsisilbing gabay sa kanyang bawat hakbang. Ang bawat liyab ng apoy ay sumasabay sa pintig ng kanyang puso na tila ba may hinahanap na hindi pa lubos na maunawan. Sa ilalim ng isang malabay na puno ng bakabakawan, natagpuan ni Mitch ang anyo ni Nash, ngunit hindi siya ang nakasuot ng mamahaling terno na dati ay kinatatakutan ng lahat. Ang suot ni Nash ay ang lumang asul na polo na sadyang tinahi at inayos ni Mitch noong mga panahong hirap na hirap sila sa probinsya. Ang bawat tahi ng dalaga sa dami na yon ay tila ba naging isang simbolo ng muling pagkabuo ng kanilang mga pangarap. Walang mga mamahaling rosas, kundi isang bungkos ng mga bulaklak ng damo at ligaw na orkidya na mismong pinitas ni Nash sa bundok bago sumapit ang hapon. Dahan-dahang lumapit si Nash kay Mitch. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa dalaga nang may wagas na paghanga. Huminto siya sa tapat nito, ramdam ang malamig na simoy ng hanging amihan na naglalaro sa kanilang paligid. Ang tunog ng mga alon na humahalik sa pampang ay naging tanging musika sa kanilang pag-iisa. Mitch, noong gabing iyon sa Maynila, nakiusap ako sa iyo habang wala akong malay. Ang boses ni Nash ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Bawat salita ay tila ba galing sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. I pleaded for you to stay while I was trapped in my dreams. But today I am wide awake. Gising na gising ako, Mitch. At sa unang pagkakataon, malinaw na malinaw sa akin ang lahat. Dahan-dahang lumuhod si Nash sa malambot na buhangin. Ang kanyang mga tuhod ay dahan-dahang nabaon sa dumi ng dagat, ngunit wala siyang pakialam. Inilabas niya ang isang maliit na kahon na gawa sa kawayan. Sa loob nito ay isang simpleng singsing na pilak. Walang malaking brilyante, ngunit ang kislap nito ay tila ba nagdadala ng lahat ng pagsisikap ni Nash bilang isang manggagawa sa Batangas. Ang singsing na ito ay binili ko mula sa unang sahod ko sa siyang-siyang paggawaan ng kakanin. Pagpapatuloy ni Nash, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mapuno ng luha ng kagalakan. It doesn't cost millions, but it carries every drop of sweat I shed to prove that I am worthy of you. Mitch, ayaw ko nang maging bilyonaryong walang puso. Gusto ko lang maging asawa mo, ang tatay ni Lucas, at ang lalaking poprotekta sa inyo habang buhay. Will you marry me? Will you be my home for the rest of my life? Hindi na nakapagsalita si Mitch. Ang bawat salita ni Nash ay tila ba isang mainit na yakap na nagpawi sa lahat ng sakit na dinanas niya sa loob ng 2 taon. Ang kanyang mga luha ay mabilis na pumatak, hindi dahil sa lungkot,
kundi dahil sa labis na kaligayahan na tila ba sasabog sa kanyang dibdib. Tumango si Mitch ng paulit-ulit. Ang kanyang boses ay halos mawala sa tindi ng hikbi ng saya. "Yes, Nash. Yes!" Mahinang sagot ni Mitch habang iniaabot ang kanyang nanginginig na kamay. Maingat na isinuot ni Nash ang singsing sa daliri ni Mitch. Tumayo ang binata at dahan-dahang hinila ang dalaga sa isang mahigpit na yakap. Isinubsob ni Nash ang kanyang mukha sa balikat ni Mitch. Dinaramdam ang amoy ng kanyang tunay na kaligayahan. Sa gitna ng katahimikan, dahan-dahang inangat ni Nash ang baba ni Mitch at Cham-Cham na inilapat ang kanyang mga labi sa noo bago ito bumaba sa mga labi ng dalaga. Isang halik na puno ng paggalang, pag-asa at pangako ng isang bukas na wala ng lihim. Biglang nabulabog ang kanilang madamdaming sandali nang marinig nila ang mabilis na pagtakbo ng maliliit na paa sa buhangin. "Papa! Mama! Ako rin hog!" Ang masiglang sigaw ni Lucas habang latsabatsab na tumatakbo patungo sa kanila. Binuhat ni Nash ang anak at sabay silang nagyakap na tatlo sa ilalim ng maliwanag na buwan. Ang tunog ng tawanan ng pamilya ay umalingaw-ngaw sa buong dalampasigan. Isang musika na mas matamis pa sa kahit anong gitara. Habang ang dagat ay dahan-dahang humuhupa, ang pamilya ay nanatiling nakatayo sa gitna ng buhangin. Tila ba isang matibay na haligi na hindi na kailanman muling gigibain ng kahit anong bagyo. Ang kamera ng kanilang buhay ay dahan-dahang lumalayo. Iniiwan ang larawan ng 3 taong natagpuan, ang tunay na yaman sa gitna ng pagpapakumbaba at wagas na pag-ibig. 5 taon ang mabilis na lumipas, na tila ba isang banayad na agos ng ilog na nagdala ng sariwang buhay sa tuyot na lupain. Sa bayan ng Batangas, kung saan ang bango ng bagong luto na kakanin ay humahalimuyak tuwing madaling araw, matatagpuan ang isang maliit, ngunit maunlad na tindahang pinangalanang Mitch at Nash, pagkain ng puso. Ang bawat piraso ng biko at sapin-sapin na inihahanda roon ay naging tanyag hindi dahil sa sangkap, kundi dahil sa pagmamahal na nakahalo sa bawat pagmasa. Wala na ang dating CEO na nakasuot ng mamahaling terno at laging may dalang bigat sa balikat. Si Nash ngayon ay nakasuot lamang ng simpleng puting t-shirt at maong, habang masayang pasan-pasan sa kanyang balikat ang 7 taong gulang na si Lucas. Ang bata ay humahalakhak, habang pilit na inaabot ang mga dahon ng mangga sa kanilang bakuran. Sa kanyang kabilang braso, karga ni Nash ang isang 2 taong gulang na batang babae, ang munting kislap ng kanilang pamilya na pinangalanan nilang Maria Carmen, isang tanda ng kanilang ganap na pagpapatawad sa nakaraan. Lalabas si Mitch mula sa kusina, pinupunasan ng kanyang mga kamay sa kanyang apron habang nakangiti sa kanyang asawa at mga anak. Ang kanyang pilak na singsing ay nananatili sa kanyang daliri. May mangilan-ngilang gasgas mula sa pagtatrabaho, ngunit mas nagniningning ito kaysa sa anumang brilyante. Nilapitan siya ni Nash at dahan-dahang inakbayan. Isinusubsob ang kanyang mukha sa buhok ni Mitch upang samyuhin ang amoy ng gata at asukal. Ang amoy na para sa kanya ay mas mahalaga pa sa pinakamahal na pabango sa mundo. Handa na ang mga orders para sa fiesta. Masayang sabi ni Mitch habang nakasandal ang ulo sa dibdib ni Nash. Mukhang mapapagod na naman tayo ngayong araw. Basta kasama kita, hindi ako napapagod. Bulong ni Nash habang hinahalikan ang noo ng asawa. Dito, sa piling nyo gising na gising ang puso ko. Mula sa isang itim na sasakyang dahan-dahang huminto sa tapat ng kanilang tindahan, bumaba ang isang nurse na nagtutulak ng isang wheelchair. Doon nakaupo si Senyora Carmen. Wala na ang dating talim sa kanyang mga mata at ang kapalaluan sa kanyang tindig. Pagkatapos ng 5 taon ng gamutan sa ibang bansa at pakikipaglaban sa sariling kalungkutan, ang tanging bakas na naiwan sa kanya ay ang isang matandang babaeng naghahanap ng kalinga. Inilabas ni Mitch ang isang espesyal na balot ng kakanin at maingat na inabot ito sa matanda. Ang pagtanggap ni Carmen sa pagkain
At ang kanyang mahinang bulong ng pasasalamat ay naging huling selyo ng kanilang kapayapaan. Ang huling hibla ng puot ay tuluyan ng naputol. Sa loob ng kanilang silid sa gabi, mahimbing na natutulog si Nash sa tabi ni Mitch. Simula nang manirahan sila sa Batangas at palibutan ng sarili ng tunay na pag-ibig, hindi na kailanman muling naglakad o nagsalita si Nash sa kanyang pagtulog. Ang kanyang isipan ay hindi na naghahanap ng takas dahil ang realidad na kanyang kinagigisnan ay mas maganda pa sa anumang panaginip. Ang kanyang sexsomnia ay naging isang bahagi na lamang ng kanilang kasaysayan, isang madilim na pasilyo na naghatid sa kanila sa isang maaliwalas na hardin. Ang huling larawang makikita sa kanilang dingding ay hindi isang litrato sa loob ng isang studio. Ito ay isang candid na kuha ng buong pamilya. Sina Mang Ruben na masigla nang naglalaro ng sungka, sina Mitch at Nash na nagtitinginan ng may wagas na pagmamahal, at ang dalawang bata na lalong nagpapakulay sa kanilang mundo. Ang tunay na yaman ay hindi pala nasusukat sa bilyong halaga ng ari-arian, kundi sa dami ng tawa sa loob ng isang maliit na bahay at sa katatagan ng pusong handang magpatawad at magsimula muli. Ang boses ng tagapagsalaysay ay dahan-dahang humuhupa habang ang tunog ng masayang tawanan ng mga bata ay pumupuno sa himpapawid. Ang bawat pagsubok na pinagdaanan ni Mitch ay naging pataba lamang sa lupang kinatatayuan nila ngayon. Ang kwentong nagsimula sa isang madilim na gabi ng pagkakamali ay nagtapos sa isang maliwanag na umaga ng wagas na pag-ibig. Isang paalala sa lahat na kahit gaano kalalim ang sugat ng nakaraan, palaging may pag-asa sa bawat pagsikat ng araw sa Batangas.